Hmm. Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala at kasama ko ngayon ang pinakamamahal kong kaibigan na si Pareng. Ako nga pala si Cripply pare at ako ang pinakamamahal nito ni EJ na kaibigan. So, nandito kami. Yan, yan. Nandito kami para gawin ang part 2 na kung saan dito naman kami sa right bracket maghuhula kung sino Mm. ba yung mga lulusot. Wala kaming Ah, pakialam kung may ma-offend na ibang MC. Ano pa ba? Kung sumamaloob nyo sa amin, okay lang. Alam nyo namang, ah, de, ano ba? Ikaw, at wala rin kaming pakialam kung i-bash kami dun sa Flip Top Group at sa Reddit na okay lang. Mahal pa rin namin kayo. tangin na, hindi. Kayo ang bumubuhay sa apoy namin. Tangin na. Tangin na mo, ba't parang ang drama mo ngayon? Anyways, ngayon, ang bibirahin naman namin na yung kanan na Part bracket 2. na kung saan may mga MC na tangina balagbagan din. Poison 13 man versus Sensei. Kung Ah, hindi, eto, ako muna kasi putangin na naggiginago ka dyan eh. Pero Poison 13 man versus Sensei, nung hindi pa nilalabas yung bracket man, isa to si Sensei sa parang low-key na paborito ko mm, dito. Gagi, naalala ko ah, yung laban niya sa Motus na ano. Alam mo ba yung lumabas siya? Binitbit niya pa yung camera. Napanood mo ba yun? hindi. Hindi mo. Sorry, Gagi hindi. man, maganda yun man. As in ano, Ah, parang ang ginawa niyang sistema do. Naalala ko yun eh, 'di ba? mm, Pag may binanat yung battle MC na tumatakbo tayo na matik, maalala mo yun. So ang ginawa niya man, ah, parang may mga banat-banat siya na bla bla bla, nakalimutan ko lang. Bigla siyang lumabas ng venue, binitbit niya yung cameraman. Tapos yung cameraman, di syempre yung mga battle MC sa mga nanonood nasa loob. ah, Tangay na nag-rap siya dun man sa ah, ano, sa labas na ano. Parang ah. ano ba yun? Ngayon nakilala nyo na kung sino yung lumabas na malakas. Parang may mga simple siyang gano'n na hindi niya pinarinig dun sa ano, Oo. pinarinig sa mga tao. Tapos pagkatapos, para siya man Oo. nag-vlog na para sa akin sobrang creative lang. Tapos nung nakita ko, sabi Oo. ko, putang nagagi matindi to. At ako hindi ako nagkakamali, mukhang Oo. ngayon wala pa siyang talo sa flip top yata. So parang isa Oo. to si Sensei talaga sa Gagi, low-key paborito ko to dito na ano, na contender. Hmm. Putang ina, Oo. tinapat ki Poison. Tang parang hindi ko alam kung Boss Arik eh, pero man, Oo. yun nga, parang okay sana siguro kung sakaling ano yun. Halimbawa, tinapat siguro si Sensei kay Oo. sabihin na natin sa bago din, sabihin na natin baka Kilan, baka kung sakali, baka pwede Oo. pa ako igagi, baka may Yun mag-sensei din yung ako dito. iniisip ko eh. Oo, Yun yung pinaka-match sa kanya eh, si Kilan. Kaso, gagi, tinapat ki Poison na po. Kita mo ba yung oo. run ni Poison last year? Isisihin nyo na si Mhm. GL gagi, tas bumatel pa siya sa kung san-san. Tangina na ito ni Poison, Oo. wala na ako masabi dito bilang battle rapper. Pinanganak yata to, puta may hawak ng lapis eh. Tangina, pero ano, eto ano, hindi ko ano, parang sobrang grabe yung ano ko sana. Gusto kong maging run ni Sensei. Kaso ang problema kay Poison siya natapat na putangin na mukhang kahit wala ka nang Oo. ipaliwanag, alam mo na yung caliber ni Poison. Oo. Gusto kong lumusot si Sensei kaso di ko talaga alam man. Si Poison Ma- gago yun eh. Saka hindi naman yan sasali si Oo. Poison ng isa buhay kung para babalu-baluga. Saka ang Magpapabalagbag saan oo. Saka yung ano, sa unang round. etong isa buhay na to, pang 13 isa buhay na, ay hindi, pang 14 isa buhay na to, pero pag nag-champion si Poison dito, parang ano, ika 13 siya na isa buhay champ. Ganun yung system. Okay. Mhm. So, yun, gusto ni Poison kunin to. At sana naman, Oo. makuha niya. Oo. Oo. Yun. Ikaw, ano Ako ba? naman, yun nga, yung ano, yung kay Sensei nga, naalala mo yung ano, yung video na ano, yun nga yung nire-release pa lang kung sino yung mga kasaling anino. Oh, Tas nakita ko si Sensei. Sabi ko, wow, sabi ko, rising star. Pwedeng, eto yung maging way niya para lumaki yung pangalan niya mm, pag nakapag-advance ng advance siya sa ano, sa tournament na to.
yun yung opinion ko nung nakita ko siya doon sa na naka-line up siya sa Isabuhay 2026. Kasi ano unique yung style niya eh. Oh. Ah, yung napanood ko yung mga laban niya sa 1 minutes tsaka yung huling laban niya. Nalimutan ko na kung sino kalaban niya pero yung laban niya sa zoning Oh. na may potential. Kaso nung nilabas Nilabas na yung lineup ng Isabuhay, putang ina, nakita ko Poison 13 versus Sensei. Sabi ko, fuck man, tang ina. Gusto ko mang isipin na pwede siyang maalusot pero hindi pa sapat yung skill set ni Sensei para maalusot sa Poison 13 na lumabang IGL. Tapos Sensei pa pangalan niya, putang ina, pwedeng i-connect na naman to ni putang inang Poison 13 sa anime. Oh. Edo Tensei, yung mga Nakikita ko na yung ganun. gagawin niya. Mga ganun na po. Hindi ko kilala yun pero narinig ko yung kay Poison dati. Tayo na may sasabihin ako, nakalimutan ko eh. Pero feeling ko may sense yun. Ano ba? Teka nga, ano nga ulit yun? Tangina, nakalimutan ko talaga man. Pero ano, eto, Poison 13 versus Sensei. Ay, eto, naalala ko na. Parang eto si Poison, hindi siya tinatamad kahit bago kalaban niya. Isa yun sa pinaka, isa yun sa pinaka shit niya. So si Poison bumabattle sa labas ng flip top na kahit sino-sino mga kalaban, binabalagbag ni Poise. So, alam mo yun, parang tangina minsan kasi pag may nakalabang kang bago, 'di ba? Parang tangina nakakatamad medyo talaga, parang puking inang 'yan. Ang hirap naman nito. Si Poison yung kilala kong hindi siya nahihirapan siguro sa ganun. So, hindi ko sinasabing isipin to para kay Poison no? Pero feeling ko siguro sa bit-bit sa nagawa na nila, past performances, tingin ko putang inang 'yan. Rooting ako kay Sensei pero mayayari yata talaga siya dito sa tingin ko. No offense pero feeling ko easy win dito. Easy win to kay Poison. Dahil nararamdaman ko hindi magpapakita ng awa si Poison 13 ngayong Isabuhay. And nasa 4 winning streak ngayon si Poison. So putang ina. Sino ba uling talo ni Poise? Binibida lang kita kasi yun nga, ikaw yung kakolab ko ngayon. Pero apat na ba yun? Sino Pwede mo lang matalo sa first round ng Isabuhay si Poison o si EJ Power ka. Yun. Di joke lang. Profile si Poison. Pero ang alam ko yung mga winning streak niya mula nung after na maglaban. Goryong Talas, Cecinio, GL. Batang Rebelde, tsaka GL. Nag-battle nga pala Plus sila. Pa yung yung mga laban niya outside sa flip top. Oo. So may mga laban din siya sa yun yung nakalaban niya si Cygnus sa Mighty. Yun. So yun. Tangina, paborito Easy win Poison 13. Paborito kita Sensei pero putang ina pare. Medyo natapat ka sa ewan ko, natapat ka sa masaya pang Poison. Tangina, mahirap talaga to. Pero yun, para sa amin ang lulusot, tingin lang namin si Poison 13. Eto, G-Clown versus Wordplay. Unico. Gagi man, di na nag-wordplay si Unico, tas ang ganda ng ginagawa niyang estilo. Alam mo yun? Hindi ko alam kung na-review ko na kasi yung nila yung Royal Rumble nila. Putang ina gagi. Para nga sa akin, medyo round on, sa kanya pa yun eh. Pero malupit siya. Alam mo yun, yung parang hindi niya, kung kailan niya hindi ginawa yung wordplay, mas doon na siya, para sa akin, mas doon na siya nag-i-excel siguro, sa tingin ko lang. Parang lumupit siya lalo, sa tingin ko. Nag-i-explore siya man. Tanginang yan, hindi na siya parang tulad ng dati na Basta, naalala ko yung ginawa niya, yung nagsuot siyang yung ba yun? Yung doktor. Tangina gagi. Ang lupit nun, alam mo yun, yung para siyang nagsasalita lang na nagsasalita, nahahayaan lang din naman ng tao na papakinggan lang. Pero hindi siya dragging. Ganun yung ginawa ni Unico.
parang aabangan mo yung mga susunod na mangyayari, parang ganun. Ay na lupit ni Unico ngayon, pre. Kontra kay G-Clown. Kailan ba huling laban ni Sir G-Clown, pre? Ay na parang ang tagal na. Isabuhay 2024 kay Vitrum. Beatroom. Ay, isa buhay din eh, no? Puro isa buhay. Bumabattle si Sir G-Clown eh. No? Hindi siya bumabattle ng mga petiks-petiks lang na, no? Sa pagkakaalam ko, siya yata yung may pinakamaraming beses na nasumali sa isabuhay. Legit ba? Tayo na Hindi ko alam kung ilang beses na pero marami na. Yung kay Sir Lods, andun din siya. Oo, yung kay yung nag-champion si Six Red, andun din siya. Tapos sa quarantine, alam ko nag-ano din siya doon. Nag-isa buhay din siya doon. Oo, tapos 2022, andun din siya doon. 2023. Nawala yata siya sa 2022. 23, 24, tapos ngayong 26. Ay na madami-dami na nga eh, no? Ikaw, ano ba tingin mo dito? Madami-dami na. Ako siguro, hindi ko masyad... Ano? Sige, go. Tuloy mo sa'yo. Kung ako papapiliin mo dito man, parang mas lumalamang sa akin si past performance na lang siguro. Mas lumalamang sa akin kay Unico, mas natitripan ko yung pinaggagawa niyang bago ngayon. Kaso ang problema yun nga, ito si Sir G-Clown, baka paano kung mambulaga na naman. Kasi may mga battle siyang ganun eh. Yung parang mambubulaga siya bigla na, boom, puking ina nyo guys, Anong malupit battle ako ngayon. Anong battle niya? Anong battle niya ginawa yan? Malupit siya nung isa buhay niyang naglaban sila ni Poise. Alam mo ba yun? Poison 13 versus G-Clown. Ahon yun, hindi yun isa buhay yata. Ahon yata nangyari yan. For the third, para sa third place yun pala. Oo, tayo na, sorry. Oh, My yan. bad. Oo. So, kala ko isa buhay no? Sino nga ba ulit quarters niya nun man? Lipcram yata yun eh. Hindi, semis Apex. Nalaglag siya semis Apex. Oo, tas quarters niya si Lipcram, yung nag-clown si Lipcram. Ba? Tingin ko malupit siya doon, nanalo siya eh. Yung kay Lipcram. Ano ba, bilang mayabang, ano masasabi mo? Hindi, ang nakikita ko dito sa G-Clown versus Unico na to, yun nga, tama ka sa sinabi mo na si Unico, iba yung ano nga niya ngayon eh, yung development niya ngayon sa style niya. Hindi na awkward painggan. Kaso may style siya na ginagawa na napapansin ko. Na na-overdo niya. Doon na, kasi pag may ginawa ang style na puro ganun lang, tas in-overdo mo sa isang round, doon na nagiging dragging yung round. Siguro kung mas babalanse pa ni Unico yun ng iba't ibang timpla, feeling ko makakabuo siya ng perfectong round. Pero sa laban na to, ang problema ko kasi kay G-Clown, punto yung panlaban niya talaga eh. Which is, hindi na tumatama yung ibang punto niya. Kumbaga, alam mo yung feeling na parang narinig ko na yung linya na yan eh. Somewhere. May ganong feeling yung kahit hindi naman. Alam mo yun? Yun yung nakikita kong problema kay G-Clown. Ngayon si Unico, ang maganda kay Unico dito, yun nga nakagawa siya ngayon ng bagong style niya na unti-unti nang natatanggap ng tao. Kaya feeling ko, kung maaagawa ng creative na something creative si Unico sa laban na to, feeling ko saan niya mapupunta yung panalo dito. Kasi kung ang magiging basehan natin dito is yung creativity ni Unico versus sa puntuhan ni G-Clown. Which is, feeling ko mas angat yung creativity ni Unico kaysa G-Clown. So, yun. Tsaka na rin eh, parang, ewan ko, may umay factor na din kay G-Clown. Pag pinapanood mo. Though kahit ilang taon na siya hindi lumaban. Parang kailangan niya magbigay ng sobrang bago na as in na kakawala siya talaga dun sa niya, sa persona niya sa battle rap para makalusot. Kailangan niya ng Di, ang iniisip ko baka mahirapan din si Sir G-Clown pagdating sa kung pupuntahan mo si Unico,
ano Ano masasabi? ipupunto mo? Ano ipupunto mo sa kanya? Yun Parang nga, di yun ba? yung dun siya Oo. baka ano. Pero yun, parang Oo. sana may mahanap siyang ano. Alam mo yun, butas na tangin na solid na ano. Kaso po tayo na mukhang mahirap hanapan ng butas si Unico kung ganun yung style mo eh, no? Puntuhan shit, no? Yun nga. Naalala ko yung sinabi mo na ano, may battle na naghalimaw si G-Clown. Meron naman yung kay Looney. Gagi, oh. Lalo round 1 ni G-Clown doon, sobrang lakas. Kasi si Looney yun. Marami kang pwedeng sabihin kay Looney. Oo. Marami kang pwedeng ipunto kay Looney. Ang naging problema ni G-Clown sa laban na yun, round 2, round 3, umulit na lang ulit yung angulo niya. Oo. Hirap din maasilip ng angulo si G-Clown na ano, na alam mo yun, na siya yung unang bubutas sa kalaban Oo. gamit yung angulo na yun. 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 So, feeling ko ano, malupit to pumunto yung Sir Gico pag yung kalaban sikat eh, no? Yung hindi naman sa sikat, parang ano, superstar. Mm. Kasi madaming Oh, makaka-relate. Diba? Kasi halimbawa, ito si Unico, sabihan mo to ng, okay nga naman, nag-wordplay ka, parang gamit na linya kung sakali. Or tayo nagpipredict tayo ng mga sasabi. Feeling ko mahirap yun man kasi baka maka-apekto tayo ng ano, piyesa siguro. Pero, yun, tingin ko dito. Pero, eto, alam ko kung paano, saan pwede lamangan ni G-Clown si Unico. Speed rap. Pag pinakitaan niya ng speed rap, ng rap skill, na sobrang linis. Kasi yun naman yung problema ay Unico. Pag po-flow si Unico, kinakapos siya. Nakakapos na ano. Kasi sigaw niyang binibitaw yung speed rap niya. Dun, kinakapos na siya sa hangin pagdating sa dulo. Yun nakita kong problema niya. Pero, ano ba yung ads na gagawin ni G-Clown yung rap skill? Medyo maano na eh. Wala na siya sa style na yun eh. Kaya most likely talaga makukuha ni Unico tong ano na to. Tong laban na to. Malay natin, di ba? Po tayo na biglang wag super saiyan si Sir G-Clown na ano. Naalala ko yung laban na ito ni G-Clown sa ano eh, sa Katagapa. Yung may laban si J-Lem yata kalaban ni G-Clown doon. Tapos gagi ang sobrang lupit para sa akin kasi yun nga 'di ba parang nagpahinga si Smaglas doon after nila mag-champion eh. Tapos si Smaglas gagi sobrang lupit ng ginawa nila ni Sir Sherry. Parang yun nga na nagpahinga tapos biglang lumitaw si G-Clown na parang parehong magkatunog man, ultimo yung galaw etc. Yun yung pakiramdam kong binago na din ni Sir G-Clown sa ano niya, sa persona niya na ano ba, ibabalik niya kaya ngayon? Tangina, ano ba yung kaya mong gawin para ibalagbag mo to si Unico? Pero, yun nga, base na lang din siguro sa nakaraang performance, tas yung pag-evolve. Although parehas sila nag-evolve, no? Pero feeling ko mas nasasakyan ko yung ano, mga shit ni Unico, pre. So, tingin ko Unico ako sa dito, G-Clown versus Unico. Ikaw, Unico ka din? Unico ako dito. Kung typical G-Clown mapapanood natin, easy win kay Unico. Sakali ano. Okay, sige. Eto, Manda Baliw versus Harlem, pare. Okay na. Magandang style clash na naman. Gagi, oo. Manda Baliw, putang ina, isa to si Manda sa ano eh. Wala nang bars, putang ina nyo lahat, gagi. Mukha kang betlog na may peklat. Ganun yung mga banat niya eh. Parang, tapos parang siya yung makabagong Saito. Oo, parang agree ganun. ka ba dun? Oo, sa tingin ko man, oo. Saka, hindi ko alam eh, parang malupit talaga yan si Manda. Natutuwa ako sa mga pinagsasabi niya na parang pwede mong ipangasar sa tropa mo. Pag nakakita ka ng halimbawa, may nakakita kang tropa mong, halimbawa si Slakwan medyo hindi ayos yung itsura, di ba? So, nilait-lait niya si Slakwan. Pwede, yung mga jokes ni basta yung mga jokes ni Manda Baliw, pare, parang sobrang benta na pwede mo siyang gamitin sa, alam mo yun, simpleng asaran na inuman, parang ganun siya bumuo ng linyahan niya. Tapos babagsak naman tayo kay Sir Harlem na para sa akin man may laban si Harlem na sobrang galing niya eh. Tapos may laban siya minsan na parang hindi eh. Hindi ko alam kung bakit. Parang yung isa buhay niya nung laban niya kay Sendlock, yung run niya na yun,
tangin naman, ang galing niya Ah. doon sa buong, ano niya na yun, ang solid niya doon as in, parang, Ah. isa to si Sir Harlem kung sa pinaka-peak na battle MC. Isa din sa pioneer no. Pero para sa akin, Ah. isa siya sa balance tangin na nagjo-joke siya, may mga joke siya minsan na solid, may joke din siya minsan na lumalaylay. Tapos may teknikalan siyang solid, may teknikalan din na sakto lang. Parang ganun na ano. Hindi tulad kay, sino ba? Sa ibang battle MC na pag sinabi mong eto gagi, pag nag-burst to, malupit talaga to. Sobrang taas ng kalidad. Si Sir Harlem, may ganun siya minsan, tapos minsan wala. Medyo, pero para sa akin si Harlem, isa to sa pinaka-kompletong battle MC man. Ang solid ng tugmaan niya, ang solid niya mag-multi, solid din siya pumunto. So, basta man, para sa akin, isa siya sa solid din. Doon sa mga napanood kong peak performances niya. Unlike naman kay Manda Baliw na, eto, tangin na lahat ng laban ni Manda Baliw, puta wala tong laban na hindi ako natawa eh. Paano mo yun? So, si Manda Baliw talagang ibang breed to ng komedyante. Pure jokes. Na feeling ko, ika-clown niya si Harlem. Pagka ganun. Aha. Yun lang. Ito naman ito nakikita ko dito. Kung sino yung huling makakahawak ng espada or ng kutsilyo, yun yung mananalo. Kasi ang style ni Manda Baliw, comedy, na monotonous comedy. Iko-comedy niya hanggang dulo. Na, alam mo yun, walang, parang nagbabato lang siya ng two-liner. Hanggang dulo, which is sa pagdating sa round 3, same shit yung ipapakita niyang comedy. Tas biglang nauumay na yung tao. Round 1, matatawa yung tao. Round 2, pababa yung amat. Round 3, doon na parang magsasawa yung tao. Ngayon naman, si Harlem, mabagal siyang maglapag ng punchline. Pero sa dulo nakakapagbigay siya, nako-conclude niya lahat ng sinabi niya. Best example yung laban niya ay Katana. Na na-conclude niya lahat ng mga sinabi niya. Kaso parang ang problema sa laban na yun, too late na. Too late niya na-conclude. Na, kumbaga, nasugatan na siya ng marami ni Katana bago niya na-conclude yung gusto niyang sabihin na dun sa pinakadulo ng round 3. Ngayon, kung sino yung mas makakapag-iwan sa kanila ng tatak dun sa sa mga hurado, sa mga taong nanonood. Kung sino yung ano ba mas magugustuhan mo? Yung tuloy-tuloy na suntok ng comedy ni Manda Baliw o yung pag-conclude ng mga pinupunto ni Harlem? Nasa nasa preference ng judges ngayon to. Ngayon, ang nakikita ko dito, may isang laban si Manda Baliw na sobrang ganda ng pinakita niya. Naapag-conclude siya ng istorya. Which is yung laban niya ay Zaito. Yung round 3 niya ay Zaito, sobrang ang ganda nun. Classic, yun. Class performance para sa akin yun. The way na, putang ina, si Zaito yun eh. Kahit anong sabihin mo ay Zaito. Malabo ng masaktan dahil ang dami niya ng talo. Kahit anong sabihin mong pangit siya, alam mo yun, ang dami na nagsabi sa kanya nun. Pero may iniwang punto dun si Manda Baliw dun sa round 3 na yun na parang putang ina, kahit ganun na si Zaito, feeling ko masakit pa rin yung sinabi niya na yun. First time ko makita si Manda Baliw na ginawa yun. Ngayon, kung mababalansin ni Manda Baliw yung ganung kasi panalo na siya pagdating sa punchline count eh. Panalo na siya kay Harlem eh. Pagdating sa punchline count. Dahil feeling ko mas susuntok yung comedy niya kaysa dun sa mga 4-bar setup ni Harlem na may quality multis pero hindi ka sakit yung lapag ng mga punches niya. So sa punchline count, panalo na si Manda Baliw. Kailangan niya lang ng istorya. Kailangan niyang magkaroon ng storya yung yung rounds niya.
Ngayon kung magagawa niya yun, feeling ko makukuha niya yung panalo kay Harlem. Oh. Ang lamang ni Harlem naman sa kanya is yung quality ng ng multi, yun nga yung lalim ng pinupunto. Saka mga Ngayon kung magagawan ni Manda Baliw na magkaroon din ng malalim na punto, dun na niya malalamangan si Harlem. tugmaan din ni Harlem kakaiba. Bihira mo marinig. Oo, Parang putang ina, sobrang hirap gawin. Oo. So dahil nga dun sa no, parang dun mo na lang, dun din man sa base sa sinabi mo yun nga, yung laban ni Manda Baliw sa kanisa ito. Eh syempre si Manda Baliw parang yun yung binabansag sa kanya parang Zaito 2.0, di ba? So parang bigla tuloy akong napabalik dun sa dito sa Bagsik versus Shea. Na parang ganun din yung tinitignan, di ba? Parang eto Bagsik 2.0 din dyan ni Shea, parang ganun. So, alam mo yun, parang iba nga kasi man pag kalaban mo yung idol mo, parang lahat ng putang ina, alam mo yun, pipiga ka talaga ng pipiga sa utak mo hanggang sa pinakahuling katas para bumalagbag ng So, yun lang. So, anyway, wala namang kwenta yung sinabi ko. Pero eto, sa tingin ko din dito man, Manda Baliw versus Harlem, para lang sa akin na mas base siguro sa mga yun nga mga past battles din, base sa kung sino ako mas nai-entertain, mas kay Manda Baliw dito. Para lang sa akin. Ito, nakikita kong mangyayari sa battle. Ipe-predict ko yung pwede mangyayari sa battle na yun. Round 1 makukuha ni Manda Baliw. Dahil nandun yung mga quality niya na comedy. At makukuha niya agad kiliti ng tao. While si Harlem magpapaulan ng mga sunod-sunod na slant rhyme ng multi na buwelo pa lang, hindi niya agad tinotodo sa round 1. Round 2, yun yung magiging pinakadikit nilang round dahil maglalay low na yung jokes ni Manda, tapos steady ulit yung kay Harlem. Ngayon sa round 3 na magkaatalo, i-conclude lahat ni Harlem nung sinabi, which is magme-make sense lahat na lakas nun. Ngayon, kung magagawa nga ni Man, ano yun? Parang ma-amplify lang yung walang kwenta to man, sorry. Para sige ko lang. Parang yun, base nga dun sa sinabi mo, medyo nagigets ko yung punto mo yun. Feeling ko, dahil dun sa round 3 ni Harlem, may chance ang ma-amplify pa yung mga first 2 rounds niya na kung natulugan man, biglang, ay putang nag-ago nga, Tapos baka, parang yung sinasabi mo din, baka sa round 3 dun na din mauma yung tao kay Manda. Parang ganun. Oo. Ngayon, kung ang gagawin naman ni Manda Baliw sa round 3 niya is yung steady comedy ulit, dun siya matatalo. Pero kung magbibigay siya ng ibang flavor sa round 3, makukuha niya yung panalo dyan. Pero, nandun ako sa possibility na pwedeng gawin yun ni Manda Baliw dahil nagawa niya na sa laban nila ni Zaito. So, ang prediction ko sa laban na to, Manda Baliw. Napakagandang style clash nito kung pareha silang A-game. Yun lang masasabi ko. Tangina sana A-game sila pareho, pre. Para syempre masaya yung tao, saka masaya yung mga nagre-reaction video. Anyways. Eto, putang ina. The reigning, defending WBO Bantamweight Champion of the World, Shaboy versus Sak Maestro, man. Eto. Shaboy versus Sak. Share ko lang itong napatawag sa akin si Shaboy. Kaso di ko nasagot kasi nasa trabaho ako. Wow. Akala niya kasi kasali ako sa Isa Buhay. Kumanot. And tinatanong ko naman kung kasali siya. Hindi daw siya kasali. Hindi daw siya pang Isa Buhay. Ang ina nito na Shaboy Putang ina mo, Shaboy, kung nakapanood naman to, gago ka. Pero Shaboy versus Sak Maestro, pare. Isa ako sa Bikisak kung susumahin. Parang, alam mo yun, isa ako sa mga hoping na putang ina gagilods. Alam namin na mabangis ka, putang ina ilabas mo na yan. Parang isa ako sa taong ganun Iba yung tatak Sak Maestrong Sak Maestrong preparado. Iba yun. Sobrang iba yun na pakiramdam ko tangina kung ganun siya hanggang kung yung pinapakita niyang performances noon hanggang ngayon ay iisa, which is yung palagi siyang handa.
tangina pakiramdam ko, nagtapat na, nagkabanggaan na sila nila Mot, nila kung sino-sinong mga pambalagbagan din ngayon. At most probably baka Cripply, mga ganun, no? mga ganun, mga top tier, di ba? Tangina. Gagawa. Hindi, parang ganun nga man eh. Parang, yun yung isa ako sa alam mo yun, parang hoping na, tangina Sir Zach, sige na, tangina, kaya mo yan, alam namin kaya mo yan. Ito naman, 2 days pa din. Alam mo yun? Eto naman si Shaboy. Eto man si Shaboy, kung ako tatanungin mo personal, si Shaboy yung definasyon ng Battle MC na parang sakto lang. Alam mo kung saan si Shaboy lumalamang? Tangina, madiskarte. Madiskarte. Doon siya lumalamang. Parang, alam mo yun, sa sobrang daming MC na mga sakto lang, lumalamang siya doon kasi mas may diskarte siya. At may mga oras din na natatapatan yung, halimbawa, may nakalaban si Shaboy siguro ng mas talented sa kanya eh, mas malupit talaga magsulat o etc. Gagi si Shaboy, mag-iisip siya ng mag-iisip na gago pa paano kaya to yayari. Parang hindi ko alam man yung mindset din etong putang inang Shaboy na to eh. No? Pero para sa akin man yung mga gimmick niya, yun yung pangyari niya sa pangyari niya sa kalaban. Etong si Sak, tanginan ano ba baby? Palay mo, 'di ba? Tanginan, meron nga ako nakitang battle, tanginan nag-ahit to ng bulbul sa laban eh. Tanginan, alam mo 'yun? Sino? Ki Jonas yata. Sino? Si Shaboy. Sino si Shaboy? Oo man, utang. Gagi sa utang ina, dala-dala siya, inahit niya eh. Alam mo 'yun? Pero yun. Para nga sa akin, tangina may sariling din to eh. May sariling liga, ba yun? Parang may sariling bracket din tier ng kakupalan. May sariling tier din to si Shaboy ng kakupalan niya sa battle rap eh. Yun sa pinaggagawa niyang ganun. Ang kaso lang, putang ina mo Shaboy, paano mo yayariin yan? Paano kung beast mode yan? Di yari na. Di mo tangina nga. Isa pa naman ako sa, alam mo yun, pag tinatawag ko si Shaboy undefeated man, putang ina natutuwa talaga ako. Alam mo yun, yung parang hindi siya parang bilang tropa na putang ina mo siya. Alam mo yun, yung parang hype man. Tangina gusto ko nagiging hype man ako niya ni Shaboy. Parang tangina mo siya. Naalala ko pumunta yan dito. Putang ina, pakilala ko diyan undefeated sa lahat eh. Parang undefeated to. Alam mo yun, tropa na din kasi yan. Dati pa wala pa yun sa plate of hype na yan. Pero ito. Ano ko na rin siya, nakaka-message ko na rin siya. No? Tingin ko tangina hindi ako makakita ng kung Sak Maestro 100%. Hindi ko makita kung tangina mo Shaboy paano mo yan i-handle paano kung super saiyan yan. Ano gagawin mo? Tapos problema na yun ni Shaboy, bahala na siya puto. Ikaw Ito na lang. Sa mga sinalihang tournament ni Sak Maestro, Isa Buhay tsaka sa Matira Mayaman, 100% siyang nananalo sa first round dahil dun siya nakatodo palagi. Naalala ko yung first round niya ng Isa Buhay si Acer, tapos first round niya sa Matira Mayaman si Zaki. Na tangina, lahat tayo nagulat sa performance na yun. Ngayon, posible dito na 100% siya sa laban na to. Ngayon si Shaboy kalaban niya na may strength din si Shaboy which is yung sobrang lakas niya mang clown, lakas ng comedy niya, pwede niya sabihin na alam mo yun, kung ano man pwedeng makakakot ng crowd magagawa niya. Pero ang kalaban niya dito is yung anticipation ng tao na makita ulit na 100% si Sak Maestro, which is pwede mangyari dahil yung chance na ipakita yung 100% ni Sak Maestro sa first round ng tournament lagi nangyayari. Ngayon 100% Shaboy versus 100% Sak Maestro, sino mananalo? Ka babase. So mapapalin ka din talaga kay Shaq parang base sa mga ginawa niyang pandudurog sa mga kung sino-sino man. As in dito siya makakaisip ng mga sobrang intricate na
alam mo, rhyme scheme na mga laro sa salita na hindi mo pa naririnig sa kung saan man. Kaso ang sa akin man ito, parang si Sersak Maestro, may mga nakakalaban na siyang mas malulupit pa na pangalan. Kung halimbawa ikukumpara na, sino ba nakalaban nito ni Sak na ano? Basta may tinatapat na siya sa yung mga mabibigit na pangalan, tas paminsan-minsan pumapalya pa yung pag-prepare niya. Sumasablay siya. Parang ganun. So, paano na lang na, halimbawa, ito si Shaboy, kung ano masasabi mo kay Shaboy? Parang alam mo yun, ano ba? Parang, yun nga parang yung mga kalaban dati ni Sersak na mga big names na medyo nakakalimot-kalimot pa siya. Paano pa kaya pagbago? Sana wag siyang tamarin. Parang ganun. Yun yung ito Shaboy, dito tatamarin, putang ina. Kilala ko, manok ko to Hindi. Pero yun nga, kung tulad nung sabi mo, 100% sila pareho. Sorry, may undefeated siya, boy. Pero putang ina gagi, may kalalagyan ka talaga dito, boy. Pag ito na ganda. Isa pa man, kung mapapansin mo si Sersak Maestro sa ano, parang boxing siya ng boxing, di ba? Gagi, ano kaya yung disiplina? Isipin mo man, pag nagbo-boxing ka, di ba, syempre sa training may disiplina ka. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo sa pagkain, sa lahat, etc. Paano kung yung, alam mo yun, yung nagpapabayang Sak Maestro dati, disiplinado na rin ngayon. Kumbaga, base sa ginagawa niya ngayon sa pang-araw-araw niyang buhay ay na i-apply niya sa battle rap. Putang ina talaga Shaboy, may kalalagyan nga talaga dito, pare ko. Fucking ina mo. Nang ina Shaboy. Ito pa. Posibleng ganapin to sa Davao. Dahil comeback battle ni Sak Maestro. Gagi, oo. Tingin ko Isipin mo na rin pwede mangyari. Kung ako siguro si Shaboy, ibablatter ko na to si Sak. Maaga pa lang, alam mo yun, para di makasipot. Paano ba to? Ang nakikita kong pwedeng gawin ni Shaboy dito sa laban na to is ano, parang ang pwede niya ikalamang is yung i-clown niya yung mga gagawin ni Sak Maestro. Parang dun niya mawala ng bisa yung yung mga sasabihin ni Sak Maestro. Pero minsan, alam mo yung kahit sobrang anong klaseng gawin mong pang-clown kung sobrang lakas ng mga binabato na tatagos at tatagos alam mo yun. Oo. Tangin. Sana lang wag atakihin si Shaboy nung putangin nag-aagi, idol ko na tong kabattle ko, yung bigla siyang mahihiya. Ganun. May mga battle MC na ganun eh. Pag halimbawa, bago ka sa liga, tinapat ka sa ha? Oo. Feeling ko naman hindi igagawin ni Shaboy yun dahil nakita ko siya sa stage. Kung paano siya mag-perform. On character siya palagi. Regardless kung sino kaharap niya. Well, hindi pa siya nagkakaroon ng katapat na na ganito yung caliber eh. Well, di natin alam. May point yung sinabi mo. Thank you. Pero, yun. Sak Maestro vs. Shaboy man, tingin mo, ito na ba ang unang talo ng WBO Bantamweight Champion? Or, gugulatin tayo ng isa sa mga beast mode Sak Maestro? Gusto ko manalo si Shaboy man, kaso pero kung kukumpara mo ng 100% pareho. Tangina boy, kahit standing ka niyan tatlong Sak Maestro, gagi, paano na talaga. Pero, yun, para sa akin, kung 100% pareho, Sak Maestro ako, pero konting talisod lang ni Sir Sak. Gagi, may kalalagyan siya dito kay Pwede. Shaboy. Totoo yun, totoo. So, ako din, Sak Maestro ako. Actually, si Sak Maestro yung yung manok ko ngayong isa buhay. Sa lahat ng naka-line up dito. Ina-anticipate ko na finals is Shea versus Sak Maestro. Tanginang yan. Ako man, kung susumahin talaga, isa sa, alam mo yun, yung paborito ko dito, putangin na. Si Sensei talaga sa kaso putangin na, kasi yun, tinapat kipo siya. Parang tanginang yan. Alam mo yun, parang, basta nalulupitan ako sa mga shit niya ni Sensei. Isa din si Slack One, syempre. Pero, yun, kung ikaw manok mo si Shea Sak, ang masasabi ko ay, nice. Ano ba? 41 minutes. Ikaw, sinong ina-anticipate mo na na finals dito sa Isa Buhay 2026? Finals kung sakali.
sobrang taas talaga ng porsyentong Shea no? Alam mo yun, parang 80% kay Shea lahat. Mm. It's either ano siguro, dito sa kabila man, baka Shea, pwede ding sigurong konting chance ang kikislakwan kasi kilala ko din naman yan magsulat Ah. hayop na yan. Tapos Ah. rap yan, Ah. dito sa kabila. Dito naman sa kabila, Ah. ano, eto man si Poison. Nakikita ko Poison or Sak. Depende. Poison Ah. or Sak semis no kung sakali. Putang ina mo, Ang gagi. inang ganda nun. Ibang klaseng ano yun. Ibang klaseng semis eh. Satisfaction yung para sa ano, sa, Battle rap fans. alam mo yun, bilang fan ng battle rap, putang gusto mo mapanood yun. Oo. Gusto mo mapanood yun. Tangina. Tangay na. Pero yun, yun ang aming opinion at prediction dito sa Isabuhay 2026 lineup. Kung may mga opinion man kayo o prediction din, pwede nyo i-comment dito sa comment section ng video na to. Maraming salamat kung umabot kayo sa punto ng video na to. May mga gusto ka bang i-promote parang creepily? Follow nyo lang ako sa Facebook. Type nyo lang Creeply. YouTube, lahat. Putang ina makikita nyo ako pre kahit saan. Yun lang pre. Puking ina. Yun, yun, Isabuhay 2026 prediction. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Like and subscribe na lang mga pare ko. And yun, kita-kits ulit sa susunod na episode. Yun. Kata namin Peace ko dito. Yun. Kamusta yung gera dyan man? Ina. Wala utang, ina. Hindi, cut mo na lang to. Naka-record pa. Stop mo na.